little young pigeon, as it is written in the law of the Lord, after the days of the purification of Mary, according to the law of Moses, was fulfilled, they carried Jesus to Jerusalem to present him to the Lord, as it is written in the law of the Lord. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus. As it is written in the law. Seperti na palawon ang mga kandilan. Civitate Dei nostri
litera pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, proclamaniam gloriam tuam, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesum Christe, Domine Deus eius Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere preccationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, odiam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesum Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Oremur. Omnipotens et paterne Deus maestatem tua, sopra et exoramus hicos regenitus, Filius tuus odiem nanie cum nostre, carne substantia tempto et presentatus, et et nos patias purificatis tibi verbibus presentati, sperium dem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivas et regnas in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Malachiae Prophetis. Et dicet Dominus Deus et Dominus Angelum meum, et preparabit viam ante facia mea, et dictate. Veniet et templum suum dominatur quem vos quereti, et angelos testamenti quem vos posi, et veritis Dominus exercitus, et quid poteri, cogitare diem adventus eius et nicis habitat videntum, eium etiam quasi enis, contrante quasi, herba colonum exidemit contra, et immodans argentum et quadrabit filium, levi et collabit eius, quasi aurum, et quasi argentum et ierum Domino operante, sacrificia Iositia, et facibet Dominus sacrifice eius,
Iuda, et Jerusalem sicut die secoli, et secuta di antique, dicit Dominus omnipotens. Primus Deus misericordiam tuam, in medio templi tui, secundum nomen tuum Deus, vita et laus tua, in fides terre, sicut audivimus, vita et vivimus, in civitate Dei nostri, in monte sancto Deus, non limitis servum, tuum Domine, secundum verbum tuum in pace, quia vederunt oculi mei, salutare tuum, quod parasque ante patiem omnium populorum. Lumina revelatio, nomen gentium, et gloriam plebis, Toe Israel. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii, secundum Lucam. gloria tibi, Domine. Illo tempore, postquam implicitum et purgationis Mariae, secundum legem Moisi, tolerant Iesum in Jerusalem, Occitere Deum Dominum, Tegot scriptum et in lege Domini, quia bunte, masculinum referient pulpam sanctum Dominum, vocabitore totum darem postia, secundum codexum, et in lege Domini, Pater turorum autus pulus columbarum, et etium mueret in Jerusalem, vinum filium, et homo ite iustus et demoratus, expectam consolationem Israel, et Spiritus Sanctus erat in eo, et responsum aceperat Spiritus Sanctus, non visurum se morte, Nisce prios veriret Christum Domini, et venit in Spiritu in templo, et cum inducerem puerum Iesus, parentis eius, od facerem secundum, concepturem legis proeius, et eptiati petium in orna, suater benedictus Deum, et exit nunc dimitis servum tuum, Domini secundum verbum tuum in pace, quia vegerunt colemi salutare tuum, corporatiam te paciem omnium, populorum nomen ad revelatione, gentium gloriam plebis tuas Israel. Asti Christi.
Ang unang pagbasa gikan sa libro ni Propeta Malakias, Aluhan Reyes, Tudling 1 hangtod sa 4. Mingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ipadala ko ang akong sinugo aron pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit moadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipangita. Ang sinugo nga inyong gipangandoy muanhi ug musangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulaputay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsamay makaharong inig padala niya niini. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom sama sa putli sa plata. Hinduan niya ang mga pari sama sa pagputli sa plata ug bulawan aron maghalad sila sa Ginoo ug gusto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga daton sa katawhan sa Huda o sa Jerusalem ngadto sa Ginoo magkapahimot na kaniya sama kaniadto. Ang pagpadayon sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Uluhan dos, tudling 22 hangtod sa 32. Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganay nga lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto sab sila aron paghalad og usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Nining panahon na may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem, naginganlag Simeon, mayo siyang tawo o mahadlokon sa Dios, o nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nagkuhan kaniya ang Espiritu Santo, o ipadayag kaniya sa Espiritu Santo, nga dili siya mamatay, hangtod na makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo, sa gidalana ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, aron dito ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikuha o gipugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat sa Dios. Karon Ginoo kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulutoon mupanaw na nga malipayon. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam at ubangan sa tanang katawan. Usa ka kahayag na magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili nimo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawan ang Israel. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Ginoong Jesucristo. Sa ngalan sa Manong Sanat o sa Espiritu Santo. Dalaykod o makagagahon nga Diyos, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo, una o labaw sa tanan, nagapasalamat kami kanimo tungod dining mga panahon na dining adlaw nga diin imo kami gihatagan og dakong kahigayunan gasa nga makahalad kami dining santos nga misa atol sa fiesta ni Santa Maria o ni Jesus. Hinautong ka o Diyos nga diining santos nga misa, mabuhong kami sa imong Diyos nun nga panalangin. Santosa o balaana ang among tagsa-tagsa ka mga una-una, mga plano, mga lihok o mga buhat na kini makapahimot kay kanimo. Pasaydua ang tanan namong kalapasan, hugasi kami gikan sa among makasalanan aron mamahimok tabing takos o pangayan diha sa imong santos nga
katubangan. Padalangin ni ang among makaigsunan, mga mahal na mo sa kinabuhi, ang among tagsa-tagsa ka pamilya nga wala karon makaari. Padalangin ni luwasas lagi kan sa tanang mga kalisod o sa tanang mga kakuyaw. Tinaot nga ang panalangin na imong gihatag ka namin karon, matagam taman usab ang maong panalangin alam kanila nga nangandoy niini ilabi na gayon sa among mga mahal sa kinabuhi. Ama na mo sa biyampo sulod ning Santos na misa ang tanan nga mga nagmasakiton nga nakaroon sa balay tambalanan o bisan pa man silang tagsa ka panimalay. Panalangin ang mga doctors, ang mga tambay, ug ang mga nag-amuma kanila. Nga ang tanan nga ilang pagatumaron sa pangalan ni Jesus, pinagi siyang putli o bililong dugo, maayo sila. Ug liguna ang ilang pagtuko, upaya ang ilang galamhan, nga pinaagi ng Santos nga misa, makadawat sila sa panalangin, sumala sa ilang kinahanglan. Amo sa biyangko Dios ama kay sunan karon nga nangandoy ug kausaban kabagkuhan sa kinabuhi. Nga kabaton sila og Dios nung kalinaw sa mahuna kasing-kasing lawas ug kalan. Kina mong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang panalangin sa Ginoo material, spiritual, moral, bisan pa man sa mga financial na mga panalangin mahatag unta nimo kanang Ginoo. Sa ngalan sa Manong sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So karon mga igsuon, karon mao gitawag og candle mass. Candle mass, ito man na sa Binisaya. Manang naay pangalan nga Candelario, napay pangalan Candelaria. Katong na tao sa bulan sa February 2. Kung babae, Candelaria. Kung lalaki, Candelario. Kung bayot o tomboy, Candelabra. Okay. Now, daghan ang mga nalibog ani nga klase sa piyesta. Isa gini siya, Candelario, sa pa, napiuban na Mass of the Candle, uban po sa purification, uban po presentation of temple, uban po sa Simeon of temple, ang sigit siya. Ang tawag karon February 2 ang piyesta, kaya gitawag din siya o Candle Mass. Misa alam na kanila, di ba? So, naitulo ka, importante din kayo nga angay na itong masabtan. Una, sulod din yung Candle Mass, atong i-celebrate ang pista ni Santa Maria na itawag the purification of the Blessed Virgin Mary. Kabahin sa pagtulunan sa mga Hudyo, kay si Santa Maria ang diyan. Kaya nagsunod sila sa mga malawat pagtulunan ni Moises. Kunya kung ang inahan manganak, kunya panganay anak nga lalaki, human sa 40 ka adlaw, human sa 40 ka adlaw, ang maong inahan, uban sa amahan o anak, wadto kini sa templo, aron pag-imo o seremonyas. Ang tawag ani purification, no? The rite of purification. Pagpangbuga, pagpangputli sa inahan. Nasunod, ihalad po ang panganay anak na lalaki. Uban ang katong ihalad na uyabog na salampati o duha ka paresan na mo. No? Mo di ang halad sa mga bus. Pero kung dato ka, maka-afford ka, sa kanang gitawag na temple money, no? Makapalit ka na karnero na tampok, pwede ka. Pero sa mga tabos, wala ka ng kuya mo nga salampati o na mga kaparisan. Tinog nila. Nga problema ni sila. Si Jesus, si Maria o si Joseph, pobre silang pamilya. Panday ko ang Panginoon ni Jesus. Managi-anak na po si Jesus dito sa patungan sa baka. Tapos sila na pamilya. Managi-simple lang po ang ilang offering. No? Duha kaparisan na mo niya. Kuya ko. Piso ko lang sa atin. So, ihalad ang batang Jesus. Muna na Jesus, ihalad sa templo. Muna na sa ikupat nga rosary,
no, mystery sa rosary, sa joyful mystery, nga si Jesus ihalad dito sa templo. Yan dito sa Malakay chapter 3 verse 1 up to 4, na dito ang propesya nga ang Ginoo muadto sa iyang templo. Muna nga si Jesus sa dihang human na ang 40 kada sa pagpanganak ni Santa Maria nga magiginahan niadto sila sa templo. Kaya nga itulo ka rito, o tulo ka celebration ang to pamalandungan diri na ang pagputi at pagpahugat sa Santa Maria niya paghalad ang Jesus dito sa templo o ang pakikimamat, the meeting of the infant Jesus and the old age Simeon in the temple. So nag-meet sila, no? Karon gi-prophesy ni Simeon nga dili siya mamatay sumala sa saad sa Espiritu Santo kaniya nga dili siya mamatay hangtod nga dili niya makita ang manunubos, ang tinuod nga kahayag nga magdan-ag sa katawan sa Israel nga mao ang kahayag sa tibuok kalibutan labi na sa mga Hintil. Kung gingon nito nga the light of the nation, Jesus Christ is the true light of the Gentile people. Siya ang kahayag sa tibuok kalibutan labi na sa mga katawhan na pagano. The light of the Gentile. Now, unsa may mga mensahe na atong mag-utlo, unsa man ang mensahe na atong magkuha. Una, ang pagkasumusunod or the obedience of the Blessed Virgin Mary according to the law, the custom, or the commandment of Moses. Ilang yung gisunod kung unsa itong gisugo sa kasubukan. Unsa itong gisugo sa ilang relihiyon, gisunod yun ni Santa Maria, ni San Jose, o ni Jesus. Muna nga, ipakita din ni ang virtue of holy obedience according to the law. According to the law of God, to the law of Moses. So muna ang unang mensahe, no? Ikaduha, atong mahibawan karon nga kining Kristo Jesus dili lang ni simple nga tao, kundi usa kini ka Dios nga nagpakatao nga siya mao ang Ginoo sa mga Ginoo o ang hari sa mga hari nga siya ang muadto sa templo kay siya mismo ang kasing-kasing utang iya sa templo. Manan sa pag-adto ni Jesus sa templo, yang i-claim nga siya anak sa Dios na buhi o ang templo mao gayon ang iyang dapit o balay ng malahan. Ni katulo si Simeon, no? I-prophesy ni Simeon gitaganig dakong importansya nga kining Kristo Jesus mao gayon ang tinuod nga kahayag nga magdan-ag sa matag kinabuhi sa tao. Nga ang mga tao makakaplag og talagsaong kahayag gikan sa kasing-kasing ni Jesus nga mo ang magiya diha sa adlaw-adlaw nga panahon sa kinabuhi. Manana sa atong pagsaulog karon mga igsuon natay gi blessingan nga kandila. No di magud ko ka blessing. Sunod-sunod di ka blessing. Bless ang kandila. Na para sa man ko. Manana iluhan ng kandila. Kung nagkaangkol ng kandila, imuhan na. Nya dalahan na souvenir. Nya ayaw nagsindihin. Ulatan kung mag-free is darkness. Wali mo na katalagman na maglinog ang bagyo. Sindihan na ni mo. Taguhan na siya. No? Ayaw na siya basta-basta. Imuhan na siya. Imo nang taguhan. Pag may mga kalamidad, pwede na ni mo. Nanakay sila. Yan sunod, nagsugod ka sa gawas na den pasulod, no? So, mana nga, si Kristo mo ang kahayag misulod sa templo. Mana nga, ang kahayag, ang simbolo sa procession sa mga tao, sa mga faithful, na nagdala o sinindihagan nila, nagtukan sa kasimbolo nga si Kristo mo ang kahayag na siya ang magbubuhat sa kalibutan kung misulod sa ihang templo. Karon ang mga katawan sa tubong kalibutan madalagan. Okay? Now sa itong pamalandungan ni karon, ang pamalandungan. Una, ang pinaka-heart, ang pinaka-kasing-kasing sa mga celebration, dili si Santa Maria. Dili po si Simeon. No? Nga nung naadit ko si Maria, tungod kang Kristo nga ihalad sa templo.
Nganong nga dito si Simeon, tungod kay nagulat siya sa usa ka Mesias, adlaw gabi dito sa templo nagpaabot. Mao nga si Kristo mao ang katumanan. Sa mga balaod, mga pagtulon-an ni Moses o sa mga propeta, diha kang Kristo nahingpit kayo dili. Mao nga diha sa to ang pagsimba karon o naglabaw sa tanan ato gyud nga tan-awon pagkayo ato gyud nga ibutang si Kristo sulod sa atong kinabuhi nga siya gayon ang sentro sa atong pagtuo. Wala na sentro sa pari, wala na sentro sa bisan kinsa nga tao, kundi nakasentro kang Kristo Jesus pinaagi sa matalikod nga pagtuo. Manasahay ang pagtuo nato na sa maligid. Nagsaligtas sa mga tao, nagsaligtas sa mga kapatid, pero nawala na ang ato ang pagsalig na masaligon niya. Kung saan man ang pagsalig na masaligon, Father? Ang bot pasabot niya intimacy with the person and with the Lordship of Jesus Christ. No, natay ka ng intimate relationship with Jesus Christ. Mana from time to time, diya sa to ang pag-ampo, no si Kristo gayon ang atong mahinumduman kanunay nga siya ang tinuod nga kahayag sa kalibutan. John chapter 8 verse 12. Kung sa gingon ni Kristo, ako mao ang kahayag sa kalibutan, ang magsunod lakaw kanako, dili na maglakaw iha kakagit-git, kundi diha na sa kahayag. Muna kung si Kristo mao ang magkari sunod sa atong kasing-kasing na ang atong paglantaw, ang atong panghuna-huna kay hayag. Dinit-it. Muna kung magbasa ka, magtuon ka, mamalandong ka, ang imo hapong judgment, ang imo hapong pamalandong kay tinaw, klaro, dili lubog. Hayag man, Kristo. Muna kung ang imong pagtuo kanang sa itawag ani lubog, no? Dili klaro ang imong pagtuo kang Kristo, dili klaro ang imong understanding kung kinsa gyud si Kristo, ang imong intimacy with Jesus Christ, dili pod klaro, dili likon, now ang imong pagtuo sa Ginoo kay lubog. Now kung lubog kini, doubtful. Manang tuwad-tuwad paling-paling ka na yung mga pagtuga. Muna nga, kinahanglan 100% ang imong pagtuo pagsalit sa Ginoo very time. Ako na na-experience panahon sa deliverance sa Ginoo Jesus. Kaya bertan nga ito ay prayer of command. Ang tibag magpangin mag-worship. The name of Jesus, I command you, get up. So, ang tibag, din sa kalitis because there is Jesus, and you pronounce it with faith, hope, and love. So, may pagtuo. Muna sa inyong prayer life, kanang naging klaro nga pagtuo. Managing na, whatever you ask in prayer, receive it, that you have it already, and it will be yours. Mark chapter 11, verse 24. No? Memorize na ninyo. Mark chapter 11, verse 24. Whatever you ask in prayer, believe that you have it already, and it will be yours through faith. So, mga isuon, kini nga to ang pagtulog karon. Nanganapot si Manoy at ato ning ampo na ang Dios magpanalangin sa kinabuhi para sa mga magos kinabuhi, sa family kay birthday pud karon ni Manoy, no. Ito siyang ampo sulod ni Santos Manisa na makabaton siya dugang kalikod sa panglawas sa siya mga magos kinabuhi. Ito po yung ampo ang mga tao na wala nakasimba karon tungod sa panahon, no. Mga busy people, mga nasa trabaho, na nakulian ato po sila sa paghapon. Nga bisang pagwala sila dili but spiritually, no? They are still in communion with us. Na sila sa misa karon, uban na nantoy, no? So nindot ta makaban ko layo mo kay tutulo yung way takinan. Daghan mga kulian pero by heart, by spirit na sila, they are still in communion with us. Wala na natay spiritual communion. Okay? Napoy sacrament ng communion. Muna again, pasalamatan na itong Ginoo tulad sa kanila tayo kung magkaluway na ang grasya sa kaluwasan mo. Tingin ni Simeon, no? Na ang kahayag na magdanag o napaliyag alam sa katawan sa tubong kalibutan o ang kaluwasan sa katawan. Kaluwasan. So, kini Kristo na nagdala sa tinuod na kahayag, mapot kini ang atong kaluwasan. So, sa itong niling tanan, ano na ning kamuta, ano na sa karon din walay lang tungod, walay lain na itong ginamiti, ginadambo, na itong mabatunan, makapot sa kinabuhi, ingon sa Latin, salus animarum
suprema lex esto. Sige. Kamu David. Salus ad maro suprema lex esto. Go. Salvation is the ultimate law of the Church. Salvation is law. So kaluwasan sa kanan. Para sa lipunan, kaluwasan sa kanan. Then Father, Son, and the Holy Spirit. Credo in unum Deum.
Domini sanctipater omnipotens eterne Deus, et rei nativitate beati Mariae semper Virginis, Claudare benedicere et predicare, qui et Evangelium tuum Sancti Spiritus Obratui, concepit et virginitatis gloria permanente, nomen aeternum mundi fodi, Iesum Christum Dominum nostrum, per praemeditatem tuam laudat angeles, ad hoc dominatione primum potestate, celi celerum cui virtutes acquiatas terapii, sotectio tecune con celebra, cum quibus tertus ad vocedos abite via, deprecamur subsiti confectione defensi. Deus
nobis cuque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus. Preceptis salutaris comunice, et virginali institutioni formatris, audemus dicere, Pater noster, qui et in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domini non Dominum. Domini non Dominum. Domini non Dominum.
indulgencia maximamente vive la peccato nostro vivos nostro omnipotens et misericordiae Domini. Ecce agnus Dei, ecce qui tollificata mundi, Domini nostrum dignus et resto et sedato de perfecta vita Domini. Domini nostrum dignus et resto sedato de perfecta vita Domini nostrum dignus et resto sedato de perfecta vita. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Quesumus Domini Deus noster, ad sacrosanta mysteria et pro reparationis, noster nomini consolenti, intercedente Beata Maria Semper Virgine, et Christus nobis remedium et patia, et futuro, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, quid convivere et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, vivite, vitae. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Benedictum Sancti Evangelii, secundum Iohannem. gloria tibi Domine.